Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 1221 Kulog sa Araw. Ang Zhejiang Heavy Cavalry Regiment ay may malakas na kakayahan sa pagpapatupad. At sila ay mga matitigas na tao. Sa kanlurang Xinjiang, hindi lahat ng sundalo ay maaaring sumali sa Heavy Cavalry Regiment, ngunit lahat ng mga sundalo na maaaring sumali sa Heavy Cavalry Regiment ay ipinagmamalaki. Napakaraming araw na sila sa kalsada, hindi pa banggitin ang pakikipaglaban, at hindi man lang sila nakakahuli ng ibon, kaya naiinip na sila. Matapos marinig ang utos ni General Caluche, ang mabigat na regiment ng kabalyero ay sumugod sa mga yaks. Sa isang iglap, sa labas ng pader ng lungsod ng Jingzhou, isang itim na rehimyento ang makikita na walang kabuluhang umaasenso ang mata. At nang inag ang buong lupa dahil sa pagtapak ng napakaraming yaks. Lihim na natigilan si King Jin nang makita ang tagpong ito. Naisip niya na ang mabigat na regiment ng kabalyeryong ito ay talagang karapat-dapat sa reputasyon nito. Kung sila ay sumalakay sa mga grupo, sino ang makakapigil sa kanila? Kaya lihim din niyang binalak na hayaan si Kaidan na pamunuan ang mga tropa sa Southern Sea pagkatapos makuha ang lahat ng Silver Thread Army, salakayin silang lahat, at patayin silang lahat habang pagod ang mabibigat na regiment ng kabalyero, at pagkatapos ay pilitin si Kaidan na ibigay ang Western Xinjiang. Upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Nang si King Jin ay nag-iisip tungkol sa isang magandang bagay, ang Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment ay sumugod na sa gitna ng open space, at wala pang 1 milya ang layo mula sa Southern Xi Yinlu Army, ngunit ang Yinlu Army ay nakatayo, hindi gumagalaw. Ang lahat ay tila nakakaamoy ng pahiwatig ng pagsasabuatan, ngunit hindi nila masabi kung ano ang sabuatan. Gayunpaman, nang makita ang mabibigat na regiment ng kabalyero na papalapit ng papalapit sa Silver Thread Army, gamaan ang pakiramdam nila. Ang mga sundalo sa harap na hanay ng Silver Thread Army, na may dalang mga kalasag, ay biglang tumingkayad at nagtago sa likod ng mga kalasag matapos makita ang mabibigat na regiment ng kabalyero na papalapit ng 12-dosenang metro. Bago pa makapag-react ang mabibigat na regimentong kabalyerya, umalangaw ang nakakabinging pagsabog. Boom! 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 Kaagad pagkatapos, ang Zhejiang Heavy Cavalry Regiment, na sumusulong ng may kamahalan at momentum kanina, ay agad na sumabog. Sa isang iglap, ang lugar kung saan matatagpuan ang Heavy Cavalry Regiment ay naging purgatorio. Yak at mga paa ng tao ay lumipad kung saan-saan, dugo at tubig ay tumalsik kung saan-saan. Kalahati ng mabibigat na regiment ng kabalyero sa harapan ng pangkat ang dumanas ng matinding pagkatalo, patay man o nasugatan, at nawala ang kanilang pagiging epektibo sa labanan. Ito. Nagulat si Kaidan, at pagkatapos ay nakaramdam ng pagkabalisa. Ito ang kanyang pinakapiling mabigat na regiment ng kabalyerya. Sa pagkakataong ito, mahigit kalahati sa kanila ang namatay o nasugatan bago pa man nagsimula ang bakbakan. Paano pa natin malalaro ang larong ito? Ito ba ay kulog sa araw? Unang tanong ni King Jin. Oo, ito ang kulog sa araw. Si King Jin at Head Qingyang ay napakapamilyar sa Thunder in the Day, dahil madalas na bigla ang ibinabato ni Jingzi ang ilan sa kanila sa panahon ng mga laban. Kahit na master sila, hindi sila nangangahas na maging pabaya. Pagkatapos ng lahat, noon sa paanan ng Changsheng Mountain, sa pinangyarihan ng kamatayan ng 2 tungtiyan na halimaw, may mga bakas ng kulog sa araw. Ang 2 Panginoon ay parehong namatay sa kulog sa araw, na nagpapakita ng kanilang kapangyarihan. Nakilala rin ito ni Su Laikan. Pagkatapos ng lahat, nang si Qi Junguang ay dumating sa Jingzhou sa unang pagkakataon upang makipagkompetensya kay Jingzi, si Qi Gulong, ang unang mandirigma ng Southern Qi, ay namatay sa ilalim ng kulog sa araw. Bakit may kulog sa araw sa Southern Qi? Hindi ba si Jingzi lang ang may kulog sa araw? Matapos itanong ni Su Laikan ang tanong na ito, ang mukha ni Haring Jin ay lalong naging pangit, maaaring si Jingzi ay nakipagkasundo kay Nanchi. Kaya ibinigay niya ang formula ng Daytime Thunder kay Nanchi. Paano pa natin maipapaliwanag ang kulog sa araw sa Nanchi? Kilala ng hari ng Jin si Jingzi, at ang Thunder in the Day ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Tiyak na hindi niya basta-basta ibibigay ito sa iba. Ang pinakamalamang na bagay ay pumayag si Nanchi sa ilan sa kanyang mga kahilingan, tulad ng pagsanib puwersa upang salakayin ang Angwo. Sa pag-iisip nito, biglang natauhan si Haring Jin, at kasabay nito, pinagalitan niya si Jingzi ng hindi mabilang na beses sa kanyang puso. Natural, pinapagalitan niya ito dahil sa panloloko. Malinaw na siya ay mula sa Angwo, ngunit nais niyang makipagtulungan sa mga tao ng Nangqi upang harapin ang Angwo. Lalo nitong hinamak si Haring Jin ng hinamak niya, matagal nang nakalimutan ni Haring Jin na nakipagtulungan din siya kay Nanchi, ngunit pinabayaan lang siya ni Nanchi. Sa pagkakataong ito, nag-react din si Kaidan. Hindi ba ito ang bagay ng batang iyon na si Jingzi? Nang salakayin ng Western Xinjiang Heavy Cavalry Regiment ang Liangzhou, ginamit ni Jingzi ang Daytime Thunder na ito para talunin sila. Ang labanan sa oras na iyon ay napakalungkot na ang kanlurang Xinjiang King at Wan lahat sila ay namatay sa labanan, at si Kaidan ay nagawang umakyat sa kapangyarihan. Muli nang nasaksihan ang lakas ng kulog sa araw, higit sa kalahati ng mabibigat na regiment ng kabalyerya ang napatay o nasugatan. Ito ay walang alinlangan na hindi katanggap-tanggap sa Kaidan.
Prinsipe Jin, anong nangyayari? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga na si Jingzi ay kamag-anak pa rin ni Nanchi? Tahimik na pinagtaksila ni Kaden si Jingzi dahil gusto niyang mahuli si Jingzi, kung hindi, susunod si Jingzi kung magkakaisa ang mga tropa at gagamitin itong Daytime Thunder, sino ang makakapantay nito? Kumunot ang noo ni Haring Jin, paano ko malalaman ito? Kung alam ko lang na nagkakaisa sila, hindi ko nahahayaang umalis si Jingzi ng buhay sa labas ng Ross House City ilang araw na ang nakalipas. Hindi ito pinansin ni Kaden at direktang ibinuka ang kanyang mga kamay at sinabing, Prinsipe Jin, walang silbi na sabihin ito ngayon. Napakaraming Daylight Thunders ang nakabaon sa lupa. Anyway, hindi naaahon muli ang aking Heavy Cavalry Regiment. Maaari mong hayaan ang iyong Jinxie Army na umakyat at subukan. Nanchiin ang hukbo ng Lu ay dati nang nagtayo ng kampo sa labas ng lungsod ng Jingzhou. Hindi sila umabant o umatras, malamang para linlangan ang iba. Ginamit nila ang pagkukunwari ng pagtatayo ng kampo upang papahingahin ang Sulaikan at ang iba pa sa kanilang pagbabantay, at pagkatapos ay ibinaon ng hindi mabilang na mga kulog sa araw sa lupa. Ilang daang metro pa rin ang layo ng Heavy Cavalry Regiment mula sa Silver Cord Army ng Tangayan ito ng Daylight Thunder. Alam ng Diyos kung gaano karami ang nauna. Pagkatapos ay sumigaw si Kaden sa harapan, bumalik ka. Nang si Haring Jin ay sumimangot sa pag-iisip, na may maulap na hitsura sa kanyang mukha, ang natitirang kalahati ng mabigat na regiment ng kabalyero ay nakaligtas dahil ito ay nasa likuran ng koponan. Sa oras na iyon, hindi sila nang ahas na pumunta pa. Kahit matapang sila, hindi sila bobo. Marami sa mga mabibigat na regiment ng kabalyerya ang nakaranas ng orihinal na pag-atake sa Liangzhou, at natural na nakakita ng lakas ng kulog sa araw. Hindi pa sila namatay noong nakaraan, ngunit nakaligtas sila sa pagkakataong ito, at natakot na sila. Narinig nilang lahat ang kasabihan sa Angwo na napupunta, muli, 2 beses, hindi kailanman 3. 2 buhay na ang nailigtas nila. Kung maulit ito, malamang na sila ay kailangang magbayad para dito. Nagkataon na inutusan din ni Kaden na umatras, kaya dali-dali silang tumakbo pabalik, sa takot na sila ay bambahin kapag sila ay tumakbo ng napakabagal. Sa nakakahiyang tingin na ito, matagal na silang nawala ng ganang makipaglaban. Nagalit din si Kaden nang makita niya ito, pero hindi. Ilang ideya. Ang Silver Thread Army sa kabilang panig ay umatras ng halos 100 metro sa oras na ito. Nakatayo pa rin ang kalasag, ngunit halos 100 tao ang lumabas mula sa likod ng kalasag. Kalahati sa kanila ay may parehong mahabang bar aisles na bakal sa kanilang mga kamay. Ang mga taong may hawak ng mga silindrong bakal ay nakatayo sa 3 hanay, na may halos 1 metro sa pagitan ng bawat hanay. Ang mga tao sa unang hanay ay naglupusay sa lupa, at ang mga tao sa ikalawang hanay ay kalahating nakalupasay sa lupa, mas matangkad lamang kaysa sa mga tao sa unang hanay. Mayroong higit sa 1 ulo na natitira, at ang mga tao sa ikatlong hanay ay tumayo. Pagkatayo ay inilabas nila ang mga iron cylinder at inilagay sa harap nila. Ang mga bakal na silindro ay nakatagilid pasulong, at ang bibig ng mga silindro ay itinuro sa direksyon ni Haring Jin at ng iba pa. Kabanata 1222 Isang mapaminsalang pagkatalo. Ang hanay ng mga operasyon na ito ng Silver Thread Army ay medyo nalito kay King Jin at sa iba pa, dahil hindi pa nila nakita ang ganoong pag-uugali. Masasabi mong ito ay isang pormasayon, ngunit ang bilang ng mga tao ay napakaliit, 100 o 10 tao lamang ang kabuuan. Pag-usapan natin ang ilang uri ng nakakasakit na paraan, ngunit paano umaatake ang mga taong ito gamit ang isang iron cylinder. Hindi mo naman hahampasin ang lata na bakal ang isang tao sa ulo, di ba? Higit pa rito, kalahati ng mga tao ay walang mga iron cylinder sa kanilang mga kamay. Nang ma-curious si Haring Jin, ang natitirang kalahati ng mga tao ay nag-squat sa tabi ng mga tubo na bakal, at pagkatapos ay ang Silver Thread Army sa likod nila ay nagdala ng mga sulo, isa para sa bawat tao. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Sa sandaling ito, si Chi Junguang, na nakasakay sa kabayo at mukhang mapagmataas, ay lumabas sa Yinlui Army. Prinsipe Jin, alam mo ba kung gaano kalakas si Nanchi ngayon? Pumikit si Prince Jin, tumingin kay Chi Junguang, at umulit ng paulit-ulit. Talaga bang iniisip ng lalaking ito na maaari siyang maging walang batas sa pamamagitan ng pagkuha ng Daytime Thunder ni Jingzi? Naglakas loob ka bang hamunin ang iyong sarili ngayon? Bagamat malakas ang kulog sa araw, mas nakamamatay lamang ito sa mga malalaking tropa. Kung diretso siyang lilipad, paano makakalaban si Chi Junguang? Dahil sa pangahas pa rin niyang guluhin siya, kinuyam ni Haring Jin ang kanyang mga kamao at hindi na makapaghintay na lumipad para patayin siya. Sa oras na ito, nagpatuloy si Chi Junguang, kung tutuusin, ikaw ang hari ng Jin. Ako ay napaka-optimistiko tungkol sa iyo noon at naisip kong maaari kang tumayo at maging bagong hari ng Angwo, kaya nakipagtulungan ako sa iyo. Ngunit bakit hindi ka sumunod sa kasunduan? Pagkatapos, sinabi ni Chi Junguang sa isang mapagkunwari na ugali, tumingin siya kay Haring Jin at sinabing, gayunpaman, maaari kitang bigyan ng pagkakataon ngayon na tuparin ang ating nakaraang kasunduan, kaya hindi na ako magsasabi pa. Paano kung hindi ito makumplito? Hindi ba ito makukumpleto?
Pagtingin dito ay ngumisi si Haring Jin, at ngumisi din si Qi Junhuang, kung hindi mo ito matapos, papatayin kita, pagkatapos ay lalampasan ang Jingzhou at hulihin ang Angwo. Napakadami na ng sinabi ni Qi Junhuang, ngunit nang marinig ito ni Haring Jin, lalo siyang tumawa, patayin mo ako. Pagkatapos ay subukan mo. This time, galit na galit si King Jin. Dahil sa presensya ni Jing Zi, ang kasalukuyang hari ng Jin ay napupuot sa mga iskolar, lalo na sa mga madaldal, at si Qi Junhuang ay walang alinlangan na ganoong tao. At binyantaan din niya ang kanyang sarili, na sadyang hindi mabata. Sa sinabi nito, inipon niya ang kanyang lakas at lumipad patungo kay Qi Junhuang. Ngunit bihira siyang pigilan ng pinuno ng Qingyang, at wala siyang balak tumulong. Pagkatapos ng lahat, ang Daytime Thunder ay malakas, ngunit maaari lamang itong ilibing sa lupa ng maaga. Mas mainam na mahuli ito ng biglaan, ngunit para sa mga dalubhasa sa antas ng master na tulad nila, maaari silang lumipad lamang. Not to mention na walang master sa Southern Qi. Kahit na mayroon, si Jingzi ay kasing lakas ng isang master. Kahit ang mga granada na ibinabato niya ay walang magawa kay King Jin. Isa lang siyang Qi Junhuang, at maaaring patayin siya ni Haring Jin sa isang iglap. Nang makita si Haring Jin na lumilipad patungo sa kanya, si Qi Junhuang ay walang anumang takot sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang ngiti ay naging mas maliwanag. Dahil dito, hindi komportable si King Jin at mas mabilis siyang lumipad. Sa oras na ito, ang mga tao sa unang hanay na may dalang bakal na silindro ay biglang itinutok ang bibig ng silindro kay Haring Jin. Pagkatapos, ang mga taong may hawak na sulo sa tabi nila ay inilagay ang sulo malapit sa silindrong bakal. Nang si King Jin ay nagtataka, bigla siyang nakakita ng malamig na liwanag na nagmumula sa mga bibig ng mga bakal na silindro na iyon, at pagkatapos, ang bawat kasing laki ng kamao na nakatagong sandata ay bumasag sa hangin at lumipad patungo sa kanya. Oops! Si King Jin ay isang master kung tutuusin, at ang kanyang kakayahang mag-react sa mismong lugar ay walang kapantay ng mga ordinaryong tao. Agad siyang umiwas at nakaiwas sa dalawang nakatagong armas. Ang dalawang nakatagong armas ay lumipad sa isang tiyak na distansya at pagkatapos ay dumaong sa gitna ng umuurong na mabibigat na regiment ng kabalyero. Boom! Boom! Nagkaroon ng isa pang pagsabog, at muling natamba ang mga tao. Ito, kulog na naman sa araw. At isa rin itong kulog sa araw na napakabilis. Laking gulat ni King Jin. Ang dahilan kung bakit hindi siya natatakot sa Day Thunder ay dahil masyadong mabagal ang bilis ng paghagis ng Day Thunder gamit ang dalawang kamay. Madali niya itong maiiwasan o makagawa ng hadlang para harangan ito. Ngunit ang pagkulog ng araw mula sa bakal na tubo ay napakabilis na halos hindi na ito malabanan ni Haring Jin. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ng kaunting takot si Haring Jin sa kanyang puso. Bago siya masyadong makapag-isip, mahigit 12 mga kulog sa araw ang lumipad mula sa lahat ng direksyon ng sabay-sabay. Sa pagkakataong ito ay walang paraan si Haring Jin para maiwasan sila, kaya agad na lamang siyang makabuo ng hadlang. Boom 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 boom. Kaagad pagkatapos, higit sa 12 granada ang sumabog sa labas ng harang. Si Haring Jin ay protektado ng harang at hindi nasaktan, ngunit ang kanyang mga tainga ay namamanhid sa pagkabigla. Pakiramdam ko ay umiinit ang ulo ko. Prinsipe Jin, mag-ingat ka. Sa oras na ito, tila narinig ni Prinsipe Jin si Master Qingyang na sumisigaw, ngunit dahil mahigit 12 granada ang katatapos lang tumunog sa paligid niya, ang kanyang reaksyon ay naging mabagal. Noon lamang siya lumingon sa kanya na pagtanto, mahigit 10 kulog sa araw ang lumipad sa napakabilis na bilis. Umalis na pala sa huling hanay ang mga nasa unang hanay na may bitbit na mga lata, habang ang mga tao sa ikalawang hanay ay umuusad, at ang kanilang mga bakal na lata ay nakatutok na kay Haring Jin. Nang matarante si Haring Jin, gumamit sila ng mga sulo upang muling lapitan ang silindro ng bakal. Oops! Palihim na nagmura si Haring Jin at muling itinaas ang harang. Buti na lang at nasa kaharian na siya ng isang master. Ang bilis ng paglabas ng hadlang ay napakabilis. Sa isang iglap, mahigit 10 daylight thunders na naman ang dumating. Boom boom boom. Boom boom boom. Boom. Pakiramdam ni King Jin ay nabingi siya. Pagdating niya sa likod, wala na siyang narinig. Bukod dito, bagaman malakas ang hadlang, ang bilis ng kulog sa araw ay napakabilis. Sa ganoong kabilas na bilis, kahit na ang isang block ng bakal na may parehong laki ay tumama dito, ito ay magiging sanhi ng ang epekto ay hindi maliit, hindi banggitin na ang mga daytime thunder ay maaaring sumabog. Kaya't sa dulo, lumitaw ang mga bitik sa harang ni King Jin. Buti na lang at natapos niya ang huli at saka samuka ng subo ng dugo. Putik. Lihim na nagmura si King Jin, isang marangal na Grandmaster ang talagang nasugatan ng grupo ng mga ordinaryong tao na may mga nakatagong armas. Sino ang maniniwala? Prinsipe Jin, tumakbo ka. Sa oras na ito, dumating ang boses ni Head Qingyang, at pagkatapos ay hinailan niya si Haring Jin, at si Head Qingyang ay lumikha ng hadlang sa kanilang landas sa pagtakas, ngunit dahil gusto pa rin niyang tumakas kasama si King Jin, hindi masyadong malakas ang harang na ito. Pagkatapos lamang lumipad pabalik ng pinuno ng Qingyang kasama si Haring Jin, ang kanyang harang ay nasira din ng araw na kulog.
Bawat araw ay mabilis na lumilipad ang kulog sa kalangitan, at pagkatapos ay nahuhulog muli kasing aga ng unang batch ng araw na kulog ng ito ay lumipad. Ang mabibigat na regimen ng kabalyero ay mabilis na lumipat sa lugar nito, kaya ang lahat ng mga kulog sa araw na ito ay sumabog sa bukas na espasyo. Sa lupa na ngayon lang ay patag, sumabog ang isang malaking 1 metro ang lalim at 4 hanggang 5 metro ang lapad. Hukay. Napatingin ang lahat sa malaking hukay at nahuhulog sa malalim na pag-iisip. 3 laban lang ito, at napakalayo nila. Kung sila ay mag-aaway ng harapan, sino ang makakatagal? At kung ang bakal na ito ay gagamitin sa pag-atake sa lungsod? Aling lungsod ang maaaring ipagtanggol? Nang ang lahat ay tumingin sa Southern Qianqiu Army, ang pagkabigla at takot sa kanilang mga puso ay ganap na pinakawalan. Kabanata 1223 Thunder Cannon. Ang pinakanagulat ay walang alinlangan na sina King Jin at Head Xingyang. Dahil ang iba ay ordinaryong tao lang, kahit alam nila ang martial arts, hindi gaanong mas mataas ang kanilang level. Pero pareho silang master. Para sa mga mandirigma sa sekta, sila na ang pinakamakapangyarihang mga nilalang, ngunit ang pagkabigla na dulot ng kulog sa araw na itinayo mula sa bakal na silindro ay mas malaki kaysa sa inaakala. Ngayon lang, mayroon lamang 100 o higit pang mga tao sa Silver Thread Army, at kalahati lamang sa kanila ang may hawak na mga bakal na lata. Sila ay nahahati sa 3 hanay, at ang 3 hanay ng mga lata na bakal ay nagsalitan sa pagbaril. Medyo napagod na siya sa pakikitungo dito, at kung hindi lang ngayon ang pinuno ng Xingyang, kung hatakin mo ang kamay ni Haring Jin sa tamang panahon, maaaring kailangan niyang umamin. Dahil malapit na siyang nakipag-ugnayan sa kakaibang iron cylinder na ito, si King Jin ay mayroon ng paunang pag-unawa dito. Sa huling pagsusuri, ang iron cylinder na ito ay hindi isang sandata, dahil ang talagang masakit sa mga tao ay ang daytime thunder sa loob ng iron cylinder. Ngunit ang iron canister na ito ay hindi dapat maliitin, dahil nakita niya ang daytime thunder noon. Maraming beses na itong inihagi sa kanya ni Jingzi noon, ngunit kahit na si Jingzi ay isang master, ang bilis ng daytime thunder na ibinato ni Jingzi ay hindi masyadong mabilis, lalo na sa kanyang mga mata. Nakakatakot ang bagal. Ngunit ang daytime thunder ay lumipad palabas ng bakal na tubo sa napakabilis na bilis, na parabang pinabilis ng bakal na tubo ang daytime thunder. Ang bilis na iyon ay maihahambing sa isang nangungunang nakatagong sandata. Kung mayroon lamang isang daytime thunder, o 2 o 3, na may kakayahan ng Grandmaster ni King Jin, magiging madali itong iwasan. Kahit na hindi siya umiwas, maaari pa rin niyang harangan ito gamit ang True Chi Barrier. Ngunit paano ang 10, paano ang 20? Sa partikular, ang mga kulog sa araw na ito ay nagmula sa iba't ibang direksyon sa napakabilis na bilis. Walang ibang maisip na ibang magandang paraan si Haring Jin maliban sa magtago. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Silver Thread Army ay kumuha lamang ng 3 hanay ng mga bar aisles na bakal upang gamitin ang gayong kapangyarihan. Kung ang Silver Thread Army ay may isang iron barrel, hindi banggitin ang isang Grandmaster, hindi ito makakayanan ng 10 Grandmaster. At paano kung ang lahat ng Silver Cord Army sa Southern Qi ay nilagyan ng ganitong uri ng bar aisles na bakal? Paano kung ang mga iron cylinder na ito ay sabay na pinapaputok? Naiisip mo ba kung ano ang mangyayari kung ang halos 10,000 kulog sa araw ay bumagsak mula sa langit? Hindi banggitin ng mga tao, ang buong lungsod ay lilipulin sa isang iglap. Sa harap ng hindi mabilang na mga kulog sa araw, lahat ng malalakas na lalaki at hukbo ay walang iba kundi mga ulap. Kasabay ng kakaibang acceleration ng iron cylinder, ang lakas ng mga kulog sa araw na ito ay dumami ng ilang beses. Nakakatakot isipin. Sa oras na ito, nakaramdam ng matinding pressure si Haring Jin. Sa paglipas ng mga taon, siya ay nanirahan sa pag-iisa sa Jingxi, ngunit siya ay aktwal na naglilinang sa Changsheng Mountain. Nakagawa siya ng mabilis na pag-unlad na umaasa sa patnubay ng Tungtian Twin Monsters at iba't ibang mahiwagang halamang gamot sa Changsheng Mountain. Minsan naisip niya na pagkatapos maabot ang antas ng isang Grandmaster, magagawa niyang tingnan ang mundo, ipagmalaki ang lahat ng mga bayani, at talunin ang lahat ng walang talo na kalaban sa mundo. Pero sinong mag-aakala na matatalo siya ng grupo ng mga ordinaryong tao? Ito ay ganap na nagpabagsak sa kanyang ketulusan, ngunit kailangan niyang aminin na ang ilan sa kanyang mga ideya ay disillusion sa sandaling ito. Nang makita na si Haring Jin at ang hukbo sa likod niya ay umatras at direktang umatras sa paanan ng pader ng lungsod, si Qi Junguang ay sumakay ng kabayo at nagyabang palabas mula sa likod ng Yinlui Army, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Sa pagtingin kay Qi Junguang, naisip muli ni Haring Jin si Jingzi, dahil karaniwan itong nakangiti ng ganito. Bagamat nasugatan si Jingzi, naglaro siya ng isang malaking laro ng chess. Tila nanalo si King Jin, ngunit sa huli ay nabigo siya. Natalo siya, at natalo siya ng labis. Si Qi Junguang ay isang masunerang aso na pinalaki ni Jingzi. Si Qi Junguang ay sumakay sa kanyang kabayo, habang ang mga sundalong may dalang mga bar aisles na bakal ay sumusunod sa kanya hanggang sa unahan. Dumating si Qi Junguang sa lugar kung saan binomba at pinahinto ang Iron Cavalry Regiment. Tumingin siya kay King Jin at sa iba pa na may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Prinsipe Jin, paano ang aking Thunder Cannon?
Walang sinabi si Prinsipe Jin, pero nasa puso niya ang iniisip, Thunder Cannon pala ang tawag sa iron barrel na ito, pero isipin mo, itong iron barrel na ito ay nakakapana ng kulog sa araw, tinatawag na Thunder Cannon. Angkop din ang cannon down. Talagang hindi niya kinaya ang mukha ni Chi Junguang at pakiramdam niya ay kontrabida siya, ngunit wala siyang magagawa, tutal, napakaraming kanyan ng kulog sa likuran niya. Nang makitang tahimik si Haring Jin, nagdilim ang mukha ni Chi Junguang, Prinsipe Jin, hayaan mo akong magtanong muli sa iyo, kailan matatapos ang mga kondisyon na sinasang-ayunan mo sa akin. Natigilan si Haring Jin matapos itong marinig, dahil nakipagdeal siya kay Chi Junguang noon. Ang kondisyon ng kasunduan ay na si Chi Junguang ay mamumuno sa Yinlui Army na magpadala ng mga tropa sa Jingzhou at makipagtulungan sa kanya upang makuha ang Jingzhou, habang ang hari ng Jin ay magbibigay kay Chi Junguang ng isa sa mga elixir na kanyang inagaw mula kay Jingzi. Ngunit hindi ba si Chi Junguang ay isa sa mga aso ni Jingzi? Ibinigay sa kanya ni Jingzi ang Thunder Cannon at ang Daytime Thunder, at hindi ba tinutulungan ni Chi Junguang si Jingzi ngayon? Bakit hindi niya tinanong ng diretsyo si Jingzi sa halip na siya? Medyo nalito si Haring Jin at nagtanong, ikatlong prinsipe, hindi ba ibinigay ni Jingzi sa iyo ang Thunder Cannon na ito? Jingzi. Pagkaraang marinig ito, napangisi si Chi Junguang, siya ay wala. King Jin pagkatapos makinig, naramdaman kong nagkamali ako. Si Chi Junguang at Jingzi ay tila wala sa alyansa. Kung hindi, bakit nila ibinuka ang kanilang mga bibig at pinagalitan siya? Kaya nagpatuloy siya sa pagtatanong, kung gayon, saan nanggaling ang iyong kanya ng kulog at kulog sa araw? Si Jingzi lamang ang may mga bagay na ito. Haha, sa tingin mo ba sa karakter ni Jingzi, ibibigay niya sa iba ang formula ng Day Thunder? Nakangiting sinabi ni Chi Junguang, gayunpaman, ang formula ng White Thunder sa ating mga kamay ay hindi masama kumpara kay Jingzi. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Chi Junguang. Kung ikukumpara sa Angguo, ang Southern Qi ay mas mababa sa parehong mga iskolar at mandirigma, lalo na sa mga mandirigma, dahil ang Angguo ay may 4 na pangunahing sekta, pati na rin ang iba't ibang malalaki at maliliit na sekta, at mayroong hindi mabilang na mga mandirigma sa loob nito, kabilang ang 4 na pangunahing sekta. Yung mga top strongmen sa sect. Bagamat hindi makikialam ang sekta sa mga alitan sa pagitan ng korte at ibang mga bansa, kung ang Angguo ay sumiklab sa isang malawakang digmaan sa ibang mga bansa, o kahit na nahaharap sa pagkawasak, hindi ba aaksyon ang mga mandirigmang iyon? Hindi bababa sa iniisip ni Chi Junguang. Kaya nakakasakit din ito ng ulo para kay Nanshi. Naisip din nila na bumuo ng mga mandirigma, ngunit sa huli ay sumuko sila. Dahil maraming sekta sa Angguo, mayroon ding pinakamagandang kapaligiran para sa pag-unlad ng mga mandirigma. Kahit na may mga mandirigma ang Southern Qi, sila mismo ang pupunta sa Angguo. Hindi makapagpanatili ng mga tao. Sa makatuwid, nakaisip si Nanshi ng isa pang paraan para umunlad. Ang mga tao sa Southern Qi Dynasty ay bihasa sa craftsmanship at may mas maraming skilled craftsmen, kaya mahusay silang gumawa ng iba't ibang kagamitan. Ang mga damit ng Yinlui ay gawa nila. Matapos masangkapan ng hukbong Yinlui, sila ay hindi matatalo sa larangan ng digmaan. Ngunit si Nanshi ay hindi nasiyahan dito, dahil sa tahasang pagkasabi, ang makapangyarihang damit na pilak na sinulid ay para lamang sa mga ordinaryong sundalo, at isa rin itong depensibong sandata. Nais nilang lumikha ng isang nakakasakit na sandata, mas mabuti na may malaking kabagsikan, kahit na para sa mga mandirigma. Pinakamabuting mag-snipe. Gayunpaman, ang ganitong uri ng sandata ay mahirap gawin. Kung tutuusin, kung ang mga ordinaryong tao ay gustong gumamit ng mga sandata para pumatay ng mga mandirigma, lalo na sa mga makapangyarihang mandirigma, ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Hanggang sa makakita si Chi Junguang ng kulog sa araw ay ganap na nagbago ang kanyang isip. Kabanata 1224 na 7 araw. Nang dumating si Chi Junguang sa Jingzhou sa unang pagkakataon noong nakaraang taon, talagang gusto niyang pakasalan muli si Su Mochen. Bilang karagdagan sa pakiramdam na sulit ang kagandahan ni Su Mochen, higit sa lahat, mapapangasawa niya si Angguo. Gayunpaman, lumabas si Jingzi mula sa gitna. Sa oras na iyon, kumbinsido si Chi Junguang na si Jingzi ay hindi magaling sa martial arts, ngunit pinatay niya si Chi Gulong, ang kanilang unang mandirigma sa Southern Qi, sa pamamagitan ng ilang pagkulog ng araw, na ikinagulat at nagbigay inspirasyon sa kanya. Ano kaya ang mangyayari kung ang Silver Thread Army ay nilagyan ng Daytime Thunder? Kung maraming kulog sa araw, bakit tayo matatakot sa mga mandirigma? Gawin mo lang ang iniisip mo. Matapos bumalik si Chi Junguang sa Southern Qi, itinayo niya ang kanyang working group para gumawa ng Daytime Thunder. Gayunpaman, tiyak na hindi nila magagawa ang Daytime Thunder kung nanatili silang nakayuko, dahil hindi nila naiintindihan ang prinsipyo. Kaya nagpadala si Chi Junguang ng mga tao upang magtago sa Angguo at pumunta kay Jingzi upang subaybayan siya. Dahil masyadong mapagbantay si Jingzi, hindi lang isang tao ang ipapadala ni Chi Junguang para susubaybayan, kundi isang team na may higit sa 10 tao na susubaybay sa mga shift. Bukod dito, medyo kawili-wili din ang kanilang pagbabantay. Hindi lang nila binabantayan si Jingzi, kundi pati si Hanhan ni Jingzi at lahat ng taong lumalabas-labas sa tirahan ni Jingzi.
Pagkatapos nilang umalis sa Jingzi, ay record nila ang lahat ng binili nila sa kalye. Pagkalipas ng 3 buwan, bumalik ang grupong ito sa Nangki. Mayroong lahat ng uri ng mga bagay na naitala, kabilang ang bigas, harina, mantika at tsaa, ngunit ang mga bagay na ito ay hindi muna isinama. Pinili ni Qi Junguang ang mga bagay na hindi malamang na gamitin ng mga ordinaryong tao sa mga bagay na ito. Saltpeter at asupra. Gayunpaman, bagamat ang dalawang bagay na ito ay maaaring mag-apoy, hindi nila makakamit ang epekto ng pagkulog sa araw. Alam ni Qi Junguang na may kulang pa rin, at pagkatapos ay nagsimulang kunin ng kanilang Daytime Thunder Working Group ang lahat ng naunang inalis na item at isa-isang mag-eksperimento. Sa wakas, mahigit 2 buwan na ang nakalipas, ginawa ang bersyon ni Nanchi ng Daytime Thunder. Dahil dinagdagan pa ni Qi Junguang, naramdaman niyang mas malakas ito kaysa sa Daytime Thunder ni Jingzi. Nagawa na ang White Day Thunder. Kung gagamitin sa larangan ng digmaan, masasabing pagdurog ng pinsala sa ibang hukbo o mababang antas na mandirigma, ngunit paano naman ang mga mandirigmang matataas na antas? Parang hindi gumagana. Pagkatapos ng lahat, ito ay tumatagal ng isang tiyak na tagal ng oras para sa mga ordinaryong tao upang mag-apoy sa Day Thunder at pagkatapos ay ihagis ito, ngunit ang mga high-level na mandirigma ay maaaring samantalahin ang oras na ito upang kumilos. Bukod dito, ang mga ordinaryong tao ay maaaring ihagis ang Day Thunder ng hindi mas mabilis, na nagbibigay sa mga mandirigma ng mas maraming oras upang makatakas. Kaya't ang Daytime Thunder Working Group ay nagpatuloy sa pagsasaliksik at pagunlad, at sa wakas ay natapos ang Thunder Cannon kalahating buwan na ang nakalipas, sa tamang panahon para sa hari ng Jin na makipag-ayos kay Qi Junguang, kaya lumabas si Qi Junguang dala ang Thunder Cannon. Matapos makinig sa mga salita ni Qi Junguang, biglang napagtanto ito ni Haring Jin, at kasabay nito ay medyo gumaan ang pakiramdam niya. Sa oras na ito, direktang sinabi ni Qi Junguang, Prinsipe Jin, nangako ka sa akin noon na bibigyan mo ako ng elixir. Nasaan ang elixir? Third Prince. Hindi pa natin nahuhuli si Jingzi. Haha. Ngumisi si Qi Junguang. Sinabi niya sa malakas na boses, wala akong pakialam kung mahuli mo si Jingzi ngayon, o kung paano mo mahuli si Jingzi, gusto ko lang ng elixir of transformation. Mula ngayon, maghihintay ako dito ng 7 araw. Kung hindi ko makuha ang elixir of transformation sa loob ng 7 araw kung gayon, hahayaan ko ang dumadagandong na hukbo sa antas ng Jingzhou City at pagkatapos ay makuha ang Angwo. Nang makita ang galit sa mukha ni Haring Jin, hindi pinansin ni Qi Junguang at nagpatuloy, kung babaguhin mo ang lungsod sa loob ng 7 araw, dalhin ang elixir, at kung ang lahat ay nasa kapayapaan, pangungunahan ko ang dumadagandong na hukbo pabalik sa Southern Qi. At, sa puntong ito, biglang binago ni Qi Junguang ang usapan, sa hinaharap, ikaw man ang emperador ng Angwo, o iba ang emperador ng Angwo, si Angwo ang magiging emperador ng Angwo. Dapat silang lahat ay maging mga tributaries ng Southern Qi. Hindi ako makikialam sa gobyerno ng Angwo, ngunit ang Angwo ay dapat magbigay ng parangal sa Southern Qi bawat taon. Hindi sigurado ang ekspresyon sa mukha ni Haring Jin, ngunit pagkatapos marinig ang sinabi ni Qi Junguang, mas gamaan ang pakiramdam niya. Kung tutusin, lahat ay may hinihiling. Bagamat hiniling ni Qi Junguang sa kanya ang elixir of transformation, mayroon siyang dumadagandong na hukbo sa kanyang mga kamay, at ngayon ay nasa tarangkahan na siya ng Jingzhou. Kung sinabi niyang wala siyang plano para kay Angwo, sino ang saan ang sulat? Ngayon ay ginagawa niyang vassal state ang Angwo, at pagkatapos ay hinihiling ang Angwo na magbigay-pugay bawat taon, na naaayon sa normal na pag-iisip ng mga tao. Ngunit, si Haring Jin ay nangangarap na maging emperador ng Angwo sa mga taong ito, ngunit bago niya ito magawa, ang Angwo ay magiging isang basal na estado ng Southern Qi, at kailangan niyang tumanggap ng mga utos mula sa iba. Ayaw niyang gawin iyon. Para bang naiintindihan niya ang kanyang iniisip, malamig na sinabi ni Qi Junguang, iniisip mo ba kung paano muna ako patatagin, at pagkatapos ay lihim na humanap ng pagkakataon na patayin ako. Ang mga salitang ito ay tumama, talagang iniisip ito ni Jin Wang. Siya ay isang master kung tutuusin, at si Qi Junguang ay hindi marunong martial arts. Ganoon din sa mga dumadagandong na hukbong ito. Umaasa sila sa mga kanya ng kulog upang banta siya. Kung papasok siya sa gabi, madali silang patayin. Sa oras na ito, muling ngumiti si Qi Junguang, sa totoo lang, sa tingin mo ba hindi ko inaasahan ang mga bagay na ito? Now that I'm out, I'm not afraid of death. And our Thunder Army has always been in shifts. Like just now, we only 100 or so people were dispatched. Alam mo ba kung ilang tao ang natitira sa Thunder Army at bakit hindi sila lumabas? Pagkatapos, maraming sinabi si Qi Junguang. Lumalabas na hindi gaanong naiiba ang numero ng Thunder Army kung wala itong 1,000 tao. At itong The Thunder Army ay nahahati sa halos 10 grupo, at nagpatupad sila ng rotation system. Ang bawat grupo ng Thunder Army ay madalas na nagpahinga, at ang bantay ay nagbabago bawat oras. Kaya kahit sa gabi, may grupo ng dumadagandong na tropa na naka-duty sa bawat yugto ng panahon, kaya mahirap para kay King Jin na makalusot at pumatay ng mga tao. Nang makita ang takot sa mukha ni Haring Jin, idinagdag ni Qi Junguang ang isa pang pangungusap,
natiyak na, kahit na magtagumpay ka sa palihim na pag-atake at patayin kaming lahat, kaya mo bang harapin ang dumadagandong na hukbo na nananatili sa Southern Sea? Kung wala tayo nito sa kalahating buwan, pagbalik mo, ang hukbong Jinglei na nananatili sa Southern Sea ay lalapit. Pagkatapos ay hindi nila ako tuwirang gagamitan ni Zhongguo Xie. Bambahin ang Pingjing Prefecture at Ping'an Country. Sa sandaling lumabas ang huling pangungusap na ito, ang pagnanais ni Haring Jin para sa paghihiganti ay ganap na napatay. Talagang kaya niyang patayin si Qi Junhuang, ngunit hindi niya nakayanan ang napakalaking hukbong dumadagandong. Kaya tumanggo na lamang siya at sumang-ayon, okay, ipinapangako ko sa iyo, ngunit maaari bang maging mas maluwag ang oras? Tutal, hindi ko alam kung nasaan si Jingzi ngayon. Masyadong maikli ang 7 araw. Sabi ko 7 araw, iyon na. 7 araw. Si Qi Junhuang ay hindi nakipagtawaran kay Haring Jin, ngunit sinabi ng may malungkot na tingin, sinaktan mo si Jingzi sa Rashao, hindi mo ba siya pinakawalan? Dahil ikaw ay napakalakas at mapagbigay, kung gayon maaari mo siyang saktan muli. Ang 7 araw ay matagal na para sa iyo. Kabanata 1225 Estado ng Paksa. Matagal nang alam ni Qi Junhuang na nakilala ni Haring Jin si Jingzi sa labas ng Rashao City at nasugatan siya. Ang pinakamahalagang bagay ay nasugatan ni Haring Jin si Jingzi at hinayaan siyang tumakas. Matapos marinig ang balita, galit na galit ang hukbo ng Qi na gusto nilang direktang salakayin si Jingzhou at patayin ang hari ng Jin. Gayunpaman, nagpigil pa rin siya. Kung gusto niyang makuha ang elixir, kailangan niyang umasa kay King Jin. Kahit na ang antas ng martial arts ni Jingzi ay hindi kasing taas ng level ni King Jin, para kay Qi Junhuang, mas madaling pakitunguhan si King Jin. Kung ikukumpara kay Jingzi, si Haring Jin ay mayroon pa ring sariling agenda. Nais ng hari ng Jin na maging emperador, ngunit maaaring magpasya si Qi Junhuang kung maaari siyang maging emperador ng Angwo. Para kay Jingzi, si Qi Junhuang ay walang kontrol sa kanya. Kung siya ay direktang pupunta kay Jingzi, si Jingzi ay tatakbo pagkatapos na hindi sila matalo. Paano siya hahabulin ni Qi Junhuang? Kaya ang pinakamagandang paraan ay hilingin kay King Jin, na may mas mataas na kasanayan sa martial arts, na kunin ang Immortal Transformation Pill. Matapos makuha ang Immortal Transformation Pill, walang dapat ipag-alala si Qi Junhuang. Matapos marinig ang sinabi ni Qi Junhuang, lalong nagalit si Haring Jin. May traidor talaga. Alam na alam ni Qi Junhuang ang lahat ng kanyang mga aksyon, lalo na ang katotohanan na nasaktan niya si Jingzi, na sinabi niya kay Sulaikan kalahating oras na ang nakalipas. Bilang resulta, alam ni Qi Junhuang ang tungkol dito. Sa oras na ito, ikanaway ni Qi Junhuang ang kanyang kamay at sinabing, narinig ko rin na sinabi niya na ang hukbo ni Yayaw at ang mga kabalyero ni Jinghong ay nagtipon na sa Liangzhou, at pagkatapos ay sabay-sabay na tumungo sa Jingzhou. Kinakalkula ang oras, malapit na, at si Jingzi din ang dapat maghiganti sa labanan. Dahil ang hari ng Jin ay mananatili kay Jin, tiyak na mananatili siya kay Jin, kaya't siya ay mananatili sa hari ng Jin, kaya tiyak na mananatili siya sa hari ng Jin, kaya't siya ay mananatili kay Jinzhou. City sa 2 araw na ito, at tiyak na makakapaghintay siya kay Jingzi pagdating ng oras, patayin siya at kunin ang elixir, at maaari kang maging Angwo Emperor na may kapayapaan ng isip. Okay. Saglit na natahimik si King Jin, at sa wakas ay nagbitaw ng isang salita. Tila ayaw nang tumingin sa kanya ni Qi Junhuang, at naiinip na iwinagayway ang kanyang kamay, kung pakakawalan ko siya sa pagkakataong ito, ipapaalam ko sa iyo. Napakagaling. Bilasan mo at ibalik mo ang iyong tropa. Inis na inis ako pag tinitignan kita. Ang hari ng Jin pagkatapos ay umatras sa lungsod kasama ang higit sa kalahati ng mabibigat na regiment ng kabalyero at ang hukbong dinala niya mula sa Jingxi. Dahan-daang muling nagsara ang tarangkahan sa silangan ng lungsod, ngunit pagkatapos ng kalunos-lunos na labanang ito, tila hindi na mahalaga kung sarado na ang tarangkahan ng lungsod o hindi. Pagkatapos ng lahat, gusto ni Nanchi na pumasok sa lungsod, at hindi siya mapigilan ng gate ng lungsod. Prinsipe Jin, ano ang susunod nating gagawin? Hintayin mo na lang sa lungsod si Jingzi at ang iba pa. Paano kung hindi sila dumating? Nag-aalalang sabi ni Sulaikan. To be honest, sobrang saya pa rin niya ngayon. Tutal, nakain na si Prince Jin. At kung hindi makuha ni King Jin ang elixir sa loob ng 7 araw, tiyak na papatayin siya ni Qi Junhuang. Sa katunayan, hindi mahalaga kung atakehin ng Angwo ang Nangqi o pag-atake ng Nangqi sa Angwo, hindi direktang sasakupan ng dalawang bansa ang kabilang bansa, dahil masyadong mahaba ang span mula sa Southern Qi hanggang Angwo, at masyadong mataas ang gastos sa pamamahala sa ganoong kalayuan, kaya ginagawa nilang vassal state ang kabilang bansa. Ang pagkuha ng malalaking pagpupugay mula sa mga subordinate na bansa bawat taon ay ang pinakamahusay na pagpipilian. At hanggat napatay si Haring Jin, hindi ba siya magiging lehitimong emperador ng Angwo? Bagamat kailangan niyang sumuko kay Nanchi, mas mabuti pa rin ito kaysa itaboy siya noon ng hari ng Jin. Sa pag-iisip tungkol dito, hiniling niya na huwag pumunta si Jingzi. Sa loob lamang ng 7 araw, saan siya hahanapin ni King Jin? Shut the hell up! Nang marinig na nagsasalita si Sulaikan, naiinip na nagmura si Haring Jin.
Bagamat hindi niya alam kung sino ang taksil at patuloy na nagbibigay ng katalinuhan kay Qi Junhuang, alam niyang ito ay Jingzhou City. Narito ang mga taong ito. Su Laikan, Su Limin, o ang mga taong sumusunod sa kanila. Hindi sigurado si Haring Jin, kaya hiniling na lang niya sa lahat ng mga taong ito na umatras, na naiwan lamang ang kanyang malapit na katiwala, ang pinuno ng Qingyang. Prince Jin, kailangan ba talaga nating maghintay? Nang itanong ng pinuno ng Qingyang ang parehong tanong, si Prinsipe Jin ay hindi gaanong naiinis at sinabing, maghintay ka muna. Kung tama si Qi Junhuang, tiyak na susunod si Liu Jinghong. Nandito na ang Jinghong Iron Cavalry. Hanggat mahuli si Liu Jinghong, hindi magpapakita si Jingzi. Kung mahuhuli mo si Jingzi, gusto mo talagang ibigay ang Immortal Transformation Pill kay Qi Junhuang. At pagkatapos ay maging subordinate niya. Xingyang. Tanong ng pinuno. Sa katunayan, kung ang Angwo ay dapat maging isang vassal state ng Southern Qi ay hindi isang malaking problema para sa pinuno ng Xingyang. Kung tutuusin, ayaw niyang maging opisyal, ngunit gusto lang niyang maging pinuno ng sekta, iyon ay, pinuno ng alyansa ng martial arts. Sa makatuwid, ang hari ng Jin ay maaaring maging emperador mismo o maging pinuno ng Southern Qi. Wala siyang pakialam sa aso. Pero sobrang curious siya. Si Haring Jin ay isang dominanteng tao, at siya ay tumalikod sa kanyang mga kapatid para sa trono. Sa oras na ito, gustong ituro siya ng isang tagalabas. Papayag kaya siya. Matapos marinig ito, malamig na bamantong hininga si Haring Jin sa una, at saka walang magawang umiling at sinabing, ang pangunahing prioridad ngayon ay talagang ibigay ang Immortal Transformation Pill kay Qi Junhuang, kung hindi ay sasalakayin ng kanyang dumadagandong na hukbo ang lungsod, pati na ang Jingzhou City. Kahit na ikaw at ako ay hindi siya mapipigilan. Kapag ang Jingzhou City ay talagang mababago, ang Angwo ay talagang mababago ang mga kamay nito, ang Angwo. Vassal state, kaya ang tanging paraan ngayon ay bigyan muna si Qi Junhuang Hua Elixir na patatagin ang iba, isa-isang hakbang lang natin ito. Matapos marinig ito, tumanggo si Head Xingyang, ngunit labis siyang nalungkot. Sa labas ng lungsod, si Qi Junhuang ay nakaramdam ng labis na pagmamalaki matapos labanan ang isang nakabubusog na tagumpay. Sa oras na ito, isang liham ng lumilipad na kalapati ang inihatid sa kanya. Binuksan ito ni Qi Junhuang at tumingin, pagkatapos ay itinapon ang papel na liham sa lupa at nakangiting sinabi, haha, alerto ka na ba ngayon? Hindi mo ba iniisip na huli na ang lahat? Ngunit hindi mahalaga, kung hindi niya ito makuha sa loob ng 7 araw, lalaban ako sa lungsod para sa Immortal Transformation Pill. Para naman kay Jingzi and the Immortal Transformation. Saglit na umiling si Qi Junhuang, pagkatapos ay tumalikod at nagtanong, may balita ba mula kay Jiang Ling? Sa pagkakataong ito, may dumating na lalaking nakaitim na damit. Ay nagsabi, kamahalan, ang iyong mga nasasakupan ay kararating lamang mula sa Jiangling, at ang lahat ay ginawa ayon sa mga tagubili ng iyong kamahalan. Oh, hindi ba sila lumaban? Ngumiti ang lalaking nakaitim at sinabing, napakahusay ng kamahalan sa paghula ng mga bagay-bagay, paanong hindi sila makakalaban? Kaya lang, ang kulog na hukbo ay talagang matapang. At saka, marami sa mga babaeng iyon ay hindi marunong martial arts at hindi makatiis sa dumadagandong na pag-atake ng kanyan, kaya ang aming naging maayos ang operasyon. Ano ang tungkol sa kanila? Nasa bangka na silang lahat. Mas mabilis akong lumipad pabalik sa kanila. Sa palagay ko ay makaka-escort na sila pabalik ng Thunder Army hanggang bukas. Tawa ng tawa si Wan at nakaramdam ng labis na pagmamalaki. Nakuha na pala ni Qi Junhuang ang trono ng Southern Qi bago siya nagpadala ng mga tropa. Tungkol naman sa kanyang ama at 2 maharlikang kapatid, matagal na niyang binalak na patayin sila. At ang kanyang reputasyon sa Southern Qi ay palaging napakaganda, kaya ang kanyang pag-akyat sa trono ay hindi pumukaw ng pagsalungat mula sa mga tao ng Southern Qi. Mula sa puntong ito, siya ay katulad ni Su Laikan, ngunit siya ay mas matalino kaysa kay Su Laikan. Sa isang banda, hiniling niya kay King Jin na lumapit para patayin si Jingzi, at kasabay nito, nag-iingat din siya ng backup plan kung sakali. Kabanata 1226 na paglusob. Ang lungsod ang hari ng Jin ay tinatalakay ang mga bagay sa pinuno ng Xingyang. Sa oras na ito, dumating ang balita mula sa mga sundalong nagbabantay sa lungsod sa pader ng West City. Bagamat karaniwang kinuha ni Angwo ang lungsod pagkatapos na pumasok si Haring Jin sa lungsod, nagpadala pa rin siya ng mga scout upang mag-imbestiga. Ang balita ay ibinalik ng mga scout. Ang Jinghong Iron Cavalry at ang hukbo ni Yaoyao ay nakaposisyon na ng mahigit 10 milya sa labas ng Jingzhou City. Makakarating sila sa Jingzhou sa lalong madaling panahon bukas. Hinayla ni King Jin ang scout at tinanong, nandito ba si Jingzi? Natural na kilala ng scout si Jingzi, kaya nagmamadali siyang tumanggo at sinabing, bumalik ka kay Haring Jin, nandito ako, Jingshi. Nandito rin si Jingzi. Ang scout ay orihinal na gustong sumigaw ng President Jing, dahil dati siyang miyembro ng Jingzhou City Guards. Ang pangalan ni Jingzi ay parang kulog sa kanyang tenga, at madali itong bigkasan noon. Hindi niya namamalayan na gusto niyang tawagin siyang Presidente Jing, ngunit tinitigan siya ni Haring Jin. Pagkatapos tingnan, agad siyang nagbago ng isip.
Matapos marinig ito, nagkatinginan si Haring Jin at ang ulo ng Qingyang, at parehong tumawa ng malakas. Haha, mahirap talagang humanap ng lugar na walang suot na sapatos na bakal. Hindi kailangan ng effort para makarating dito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakatapang ng Jingzi na ito. Xiao. Akala ko ba napakatalino niya, pero ngayon parang ang tanga lang niya kaya naisip niya na kaya niya ako. Pagkatapos ay sinabi niya ng may pagkamausisa, ito ay sandali na lamang. Sa tanghali, mahigit 10 milya lamang ang layo nila. Kung gusto nilang pumunta dito, wala pang 2 oras makakarating sila. Bakit sila naka-station dito? Sumagot ang scout, bumalik kay Haring Jin, na curious din ako nang makita ko silang naka-istasyon doon. Sinadya rin nilang obserbahan ito mula sa malayo sa loob ng isang oras. Maya-maya, narinig nila mula sa 2 Jinghong cavalrymen na pinakawalan na si Jingzi ang huminto sa kanila at magpahinga ng 1 araw at simulan muli ang kanilang paglalakbay ng tuloy-tuloy bukas ng umaga. Tila dahil sa matagal na silang naglalakbay, nagtitinda. Nang marinig ang kadahilanang ito, hindi nag-alinlangan si Haring Jin na naroon siya. Hindi naman kasi marunong sa martial arts ang mga sundalong iyon. Normal na sa kanila ang pagod pagkatapos maglakbay ng malayo. Ngunit sa pagtingin sa poster ni Jingzi, plano ba talaga niyang salakayin ang lungsod bukas? Sa pag-iisip nito, napangisip pa si King Jin. Okay, let them rest for the last night. After tonight, wala na silang chance na makapagpahinga ulit. Kumpiyansa na sinabi ni Haring Jin, at pagkatapos ay nag-utos na hayaang magpahinga ang hukbo ng Jingzi at ang mabigat na rehimyento ng kabalyero. Naghihintay ng laban bukas. Si Sulaikan at Sulimin ay parehong itinago sa kadiliman tungkol sa plano ni Haring Jin, dahil pagkabalik mula sa labas ng silangang pader ng lungsod, hindi na hinayaan ni Haring Jin na makalapit sila at tila itinuturing silang mga taksil. Nagsama-sama ang 2 tao, at unang nagsalita si Sulaikan, Limin, ano sa palagay mo tungkol dito? Ngumisi si Sulimin sa kanyang puso, ano ang maiisip ko tungkol dito? Tumayo ka lang at manood. Ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha habang sinabing, Kuya, ibinigay mo ang trono ng napakabigay. Dahil dito, hindi lang pinansin ni Haring Jin ang iyong kabaitan, kundi pinalayas din kita. Halatang wala siyang tiwala sa amin. Sulaikan matapos marinig ito, pareho siyang nagalit, ngunit sinabi ng may mapait na tingin, ngunit ano ang magagawa ko? Isa kang kutsilyo, at ako ay isda at karne. Ano pa ang magagawa ko kundi hayaan ang iba na patayin ako? Tumanggo si Sulimin at hindi sumagot. Kamahalan. Sa oras na ito, may kumatok sa pinto, at pagkatapos ay pumasok ang boses ng bisita ng prinsipe na si Feng Lianro. Pumasok, punong ministro Feng. Pagkatapos sabihin ni Sulaikan, binuksan ni Feng Lianro ang pinto at pumasok, yumuko kina Sulaikan at Sulimin. Napag-alaman na pagkatapos ng pagkamatay ni Emperor An at si Sulaikan ay humalili sa trono, si Zutong ay nagbitiw sa tungkulin dahil sa pisikal na kakulangan sa ginhawa, habang si Sulaikan ay gumawa lamang ng simbolikong pagtatangka upang hikayatin siyang manatili. Pagkatapos, natural na naging bagong pinuno ng Angguo ang panauhin ng prinsipe na si Feng Lianro. Punong ministro. Matapos isara ni Feng Lianro ang pinto, sinabi niya, Kamahalan, ang balita ay nagmula sa pader ng West City ngayon lang. Nabalitaan ko na si Jingzi, ang Jinghong Cavalry at ang hukbo ng Yayao Kingdom ay patungo na rito. Bukas ng umaga sa pinakahuli, makakarating na sila sa labas ng pader ng kanlurang lungsod. Bagamat pinalayas ng hari ng Jin sina Sulaikan at Sulimin, si Sulaikan ang kasalukuyang emperador ng Angguo, kaya hindi mahirap para sa kanya na magtanong tungkol sa ilang balita. Talagang matapang ang Jingzi na ito. Sinabi ni Sulaikan na may damdamin, pagkatapos ay tumingin kay Sulimin at nagtanong, sa tingin ni Limin, sino ang gusto mong manalo, si King Jin o si Jingzi? Saglit na nag-isip si Sulimin at sinabing, sa ganitong paraan, sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, ang sinumang manalo sa pagitan ng 2 taong ito ay mukhang walang gaanong epekto sa atin. Pagkatapos ng lahat sila ay susuko kay Nanshi sa huli. Sino sa tingin mo ang mananalo? Sa pagkakataong ito, nang walang pag-iisip, diretso niyang sinabi, syempre siya pa rin si Haring Jin. Kung tutusin, si Haring Jin at ang pinuno ng Qingyang ay double masters. Kahit na si Jingzi ay isang master, wala siyang kalaban-laban. Para naman sa Jinghong Iron Cavalry at sa hukbo ni Yayao, sa mahalagang ang cavalry regiment ay walang gaanong bentahe, at kung si Jingzi ay hindi muna matatalo. Tumanggo si Sulaikan bilang pagsang-ayon at sinabi, ngunit sa palagay ko ay mas mabuti kung si Jingzi ang mananalo. Oh! Kung mananalo si King Jin, ayon sa napagkasunduan nila ni Qi Junguang, ang Angguo ay magiging vassal state ng Southern Qi, at si King Jin ay magiging vassal king. Sa amin, hindi man lang kami tinuturing na vassal king. Pumunta ka. Sinabi ni Sulaikan sa malalim na boses, ngunit kung si Jingzi ang mananalo, ang hari ng Jin ay tiyak na papatayin niya. Kapag si Jingzi ay pumasok sa lungsod at nakita si Nanshi na sabik na nanunood sa labas ng lungsod, tiyak na pangungunahan niya ang kanyang mga tropa sa pakikipaglaban, at ang dumadagandong na hukbo ni Nanshi ay papatayin siya ng direkta. Kung wala siya, ang Angguo ay magiging vas sa atin ng Southern.
Tumango si Sulimin bilang pagsang-ayon, ngunit may panunuya sa kanyang puso, dahil alam niya na kahit sino pa si Jingzi o Haring Jin, kung manalo sila, hindi maaaring sa kanila ang Vassal King na ito, kundi kay Sulimin. Sa oras na ito, sinabi ni Sulimin, gayunpaman, mababa ang posibilidad na manalo si Jingzi laban kay Haring Jin. Agad siyang pinutol ni Sulaikan at sinabing, batay sa aming pag-unawa kay Jingzi, siya ay isang napakatalino at tusong tao. Sa tingin mo ba pagkatapos na sakta ni Haring Jin minsan sa maikling panahon, muli siyang mamamatay ng walang dahilan? Sinasabi ni Brother Huang na may countermeasure na si Jingzi. Ano kaya iyon? Sumimangot si Sulimin. Umiling si Sulaikan at sinabing, hindi ko alam kung paano siya tutugon, ngunit sa paghusga mula sa orihinal na pag-uugali ni Jingzi, hindi siya lalaban sa isang hindi handa na labanan. Hanggat siya ay nangahas na lumapit, nangangahulugan ito na maaari niyang mapanalunan ang hari ng Jin. Napakalaki ng posibilidad. Namilog ang mga mata ni Sulimin, at tila naisip niya na ito ang katotohanan. Brother Emperor, kung manalo si Jingzi, ano ang gagawin natin pagkatapos niyang makapasok sa lungsod? Wala siyang gagawin sa atin. Haha, ano ang kinakatakutan ni Limin? Tumawa si Sulaikan at sinabing, sinusundan ka ni Itay. Ano ang kinalaman sa atin ng mga taong pinatay ng mga taga-Timog Shi? Hanggang ngayon, hindi alam ni Sulaikan na alam ni Jingzi ang kanilang ginawa, at nag-i-imagine pa rin siya ng magagandang bagay. Kabanata 1227 Maliit na Tala. Matapos marinig ang sinabi ni Sulaikan, kumalma si Sulimin. Kakaunti lang ang mga tao na talagang nakakaalam tungkol sa sabuatan sa pagitan nilang dalawa, at si Jingzi ay nasa malayong lugar sa Jiangling noon, kaya imposibleng malaman niya na si Emperor An ang pinatay nila. Kaya ayon sa sinabi ni Sulaikan, kung matalo ni Jingzi ang hari ng Jin at pumasok sa lungsod, hindi niya sila haharapin. Sa kabaligtaran, ang kanyang susunod na layunin ay dapat na salakayin ang Southern Qi. Sa oras na ito, nagpatuloy si Sulaikan, kaya, mabuti na lang na itinaboy tayo ni Haring Jin ngayon, para kapag sinalakay ni Jingzi ang lungsod bukas, hindi tayo maaaring magpakita. Si Sulimin, na naiintindihan na niya ang ibig niyang sabihin, ay tumango. Kaya pagkatapos na pumasok si Jingzi sa lungsod, masasabi nating ang hari ng Jin ay lumusab sa lungsod. Natakot kami na magdusa ang mga tao, kaya napilitan kaming sumuko. Nakangiting tumango si Sulaikan, ngunit maraming iniisip si Sulimin, at sinabing, paano kung si Jingzi kung mayroon talagang paraan para talunin ang dalawang Grandmaster, sina Prinsipe Jin at Pinuno Qingyang, maaari bang patayin siya ng Thunder Cannon ni Nanchi? Tunay na hindi alam kung ang Thunder Cannon ay maaaring pumatay ng isang tao na maaaring talunin ang dalawang Master. At saka, iba si Jingzi sa hari ng Jin. Hindi siya ang uri ng tao na gustong maging hari at emperador. Kung talagang natalo siya ng Thunder Cannon at tumakas lang, paano siya mahuhuli ni Nanchi? Tama ang punto ni Sulimin. Ngunit si Sulaikan ay nakaisip na ng isang countermeasure at nagtanong, Limin, mayroon bang anumang paraan upang mak-untap mo si Qi Junhuang? Saglit na natigilan si Sulimin, pagkatapos ay tumingin kay Sulaikan at nakitang hindi kumikislap ang kanyang mga mata. Mukhang hindi siya sinusubok, kaya matapang niyang sinabi, Brother, ang Southern Qianxiu Army ay nasa labas ng lungsod. Sinabi rin ni Qi Junhuang na bibigyan niya si King Jin ng 7 araw, kaya hindi mahirap makipag-ugnayan kay Qi Junhuang. Okay. Kung gayon, ipauubaya ko sa iyo ang bagay na ito, Limin. Pagkatapos ay may ibinulong si Sulaikan sa tainga ni Sulimin, at lumabas na hiniling niya sa kanya na lihim na arestuhin ang pamilya Zhu at ang pamilya Yu sa pangalan ni Haring Jin, at pagkatapos ay lihim na arestuhin silang muli. Ihatid ito palabas ng lungsod at ibigay kay Qi Junhuang. Kung talagang matatalo ni Jingzi si Haring Jin, magkakaroon ng paraan si Nanchi para manipulahin siya. Bagamat wala sa Jingzhou ang kanyang mga babae, base sa emosyonal na karakter ni Jingzi, ang pamilya ng kanyang babae ay pantay na mahalaga sa kanya. Brother Emperor, anong trick, gagawin ko ito ngayon din. Sumang-ayon si Sulimin, at pagkatapos ay lumabas. Nang makitang ganap na naglalaho ang likod ni Sulimin sa bakuran, napangisi si Sulaikan, siya talaga. Kinain niya lahat sa loob at labas. Isinara muli ni Feng Lianro ang pinto, nagbuhos ng isang tasa ng mainit na tsaa para kay Sulaikan, at sinabing, ano ang gagawin ng iyong kamahalan? Nagpatuloy si Sulaikan. Ngumisi siya, Brother Emperor. Brother Emperor, hindi niya kinikilala ang aking pagkakakilanlan mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at lihim niyang nakipag-ugnayan kay Nanchi, sa takot na gusto niya ang posisyon sa ilalim ko, ngunit siya ay nananaginip. Hindi lang pala si King Jin ang nakaisip na may mali sa kanila. Inisip mismo ni Sulaikan ang traidor, kaya sinubukan na lang niya ito at nalaman na si Sulimin ang palihim na nag-uulat kay Nanchi. Kahit sino ang manalo o matalo, si Haring Jin o si Jingzi, dapat siyang mamatay. Tumango si Feng Lianro matapos itong marinig, at pagkatapos ay tahimik na umatras at inayos ang kanyang mga tauhan. Mula nang marinig niya ang balita tungkol kay Jingzi hanggang sa gabi, ang hari ng Jin ay nagpadala ng 4 o 5 pangkat ng mga scout sa harapan upang alamin ang balita, sa takot na si Jingzi ay mabigla muli at umatake ng palihim. Gayunpaman, ang impormasyon na nakuha ng mga scout ay pareho.
Ang Jinghong Iron Cavalry at ang hukbo ni Yaoyao ay nakaposisyon ng matatag sa lugar. Gumaan ang pakiramdam ni King Jin at natulog. Gayunpaman, hindi nakatulog ng maayos si Haring Jin noong gabing iyon. Isang taong nagnanais na ang kanyang buhay ay nasa labas lamang ng lungsod, paano siya nakakatulog ng maayos? Kaya't nang magising siya ng maaga sa umaga, si Haring Jin ay hindi maganda ang loob, at siya ay nagmumura pa rin kay Jingzi. Prinsipe Jin, hindi maganda. Sa oras na ito, dumating ang isang katulong upang magulat. Si Prinsipe Jin, nakakasuot lang ng kanyang damit, ay tumayo kaagad. Bakit? May dinala si Jingzi dito para makipaglaban. Umiling ang katulong. Sabi, hindi si Jingzi, nasa lansangan ito at sa mga tahanan ng mga tao. Marami pang tala sa gabi. Mga tala. Anong mga tala? Pagkatapos magtanong ni Haring Jin, iniabot ng katulong ang isang note. Inabot niya ito kay Prinsipe Jin, kinuha niya ito at nakasimangot, ngunit pagkatapos basahin ang note, lumuwag muli ang kanyang mga kilay. Haha, hindi niya talaga akalain na matatalo niya ako sa mga talang ito, di ba? Ngumisi si King Jin, at saka pinunit ang note. Lumalabas na sa kalaliman ng gabi kagabi, hindi mabilang na mga tala ang lumitaw sa kalangitan sa ibabaw ng Jingzhou, lumulutang patungo sa Jingzhou Street at lumilipad sa mga bakuran ng mga tao. Ang nilalaman sa mga tala ay tungkol sa kung paano nakipagkaisa ang magkapatid na Sulaikan at Sulimin sa hari ng Jin. At Nanchi, at pagkatapos ay pinaslang si Emperor An at inagaw ang trono. Dati, akala lamang ng mga tao na si Emperor An ay napatay sa labanan, ngunit ngayon ay narinig nila na si Emperor An ay pinatay ng isang tao, at ang taong pumatay kay Emperor An ay naging kanilang emperador. Paano ito matitiis? Kaya kaninang umaga, kusang lumabas ang mga tao sa kanilang mga tahanan at nagprotesta sa mga lansangan. Dahil napakaraming ordinaryong tao, walang kinalaman sa kanila ang mga sundalo at general sa Jingzhou City. Sa kabutihang palad, ang mga ordinaryong tao ay gumagawa lamang ng mga ingay at hindi gumawa ng anumang mahalagang aksyon. Prinsipe Jin. Sa oras na ito, nasagasaan din si Sulaikan, ngunit ang kanyang mukha ay mapatla at ang kanyang mga hakbang ay medyo pagsuray-suray. Iba sa reaksyon ni Haring Jin, talagang natakot si Sulaikan sa pagkakataong ito. Walang duda na walang makakagawa nito maliban kay Jingzi. Noong una ay inakala ni Sulaikan na imposibleng malaman ni Jingzi na nakipagsabuatan siya kay Sulimin para patayin si Emperor An, kaya orihinal niyang ipinagdasal na sana ay mapatay ni Jingzi si Haring Jin, ngunit ngayon ay tila hindi na ito posible. Ngayong alam na ni Jingzi ang tungkol sa kanilang mga pangyayari, kung papasok si Jingzi sa lungsod, sila ni Sulimin ang unang papatayin, kaya ngayon ay natatakot na siya at si Haring Jin na lang ang makakapagpusta. Grabe! Nagpadala si Jingzi ng isang tao para maglagay ng maliit na tala sa lungsod kagabi. Lahat ng mga bagay na pinlano natin noon ay ipinakalat niya. Napakatalino pa rin ni Sulaikan. Sa katunayan, ang maliit na tala ay binasa ng mga karaniwang tao. Pagdating, ang mga tao ay hindi nagkaroon ng matinding puot sa hari ng Jin o sa Southern Shi Dynasty, ngunit ngayon ay labis nilang kinasusuklaman siya at si Sulimin na halos nagsimula na silang bumangon. Gayunpaman, sinadya niyang sabihin na, magsabuatan tayo, ngunit gusto niya talagang pukawin ang galit ni Haring Jin upang maging mas malupit si Haring Jin kapag siya ay hamampas. Pinakamabuting patayin siya ng isang suntok at huwag bigyan si Jingzi ng pagkakataong huminga. Oo nga, napangiti si Haring Jin pagkatapos marinig ito, ano ang silbi nitong munting panlilinlang na ito? Posible bang gusto niya talaga akong talunin gamit ang panlilinlang na ito? At, sinulyapan ni Haring Jin si Sulaikan, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng he said with disdain, ikaw na rin ang emperador ng Angguo ngayon, bakit ka nagpanik kapag may nangyari? Paano ka magkakaroon ng aura ng isang emperador? Pagkatapos sabihin iyon, tiningnan ni Haring Jin ang hitsura ni Sulaikan Wainoo, at lalo pa niyang tiningnan siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Paano naging emperador ang isang tulad ni tao? Kabanata 1228, pinilit sa palasyo. Hindi alam ni Sulaikan na kinukutya na naman siya ni Haring Jin sa kanyang puso. Siyempre, wala siyang panahon para pakialaman ito ngayon. Ang pinaka-inaalala at inaasahan niya ngayon ay mabilis na pinatay ni Haring Jin si Jingzi. Kung tutusin, nasaksihan niya ito ng sarili niyang mga mata nang kunin ni Jingzi ang pinuno ng alyansa ng martial arts sa Jingxi. Alam na alam din niya ang mga paraan ng pagpatay ni Jingzi, kaya naramdaman din niya ang matinding takot kay Jingzi. Noong una ay inakala niya na hindi malalaman ni Jingzi ang tungkol sa balak nila ni Sulaikan na patayin si Emperor An, kaya umaasa siyang mananalo si Jingzi noon. Ngayon ay nais niyang mamatay si Jingzi ng mabilis, upang mailigtas siya sa mahabang gabi at mahabang panaginip. Pagkatapos ng lahat, si Jingzi ay isang napaka-mapaghiganti na tao. Kamahalan, hindi maganda. Habang nag-uusap ang dalawa, tumakbo si Feng Lianro, puno ng gulat ang mukha. Bakit, nasa labas na ng lungsod si Jingzi? Itinaas ni Haring Jin ang kanyang ulo at sumulyap kay Feng Lianro at nagtanong. Sa kanyang opinyon, may isang bagay lamang na maaaring magpasigla kay Feng Lianro. Umiling si Feng Lianro at sinabing, parami ng parami ang nagtitipon sa lungsod. Nakapaligid silang lahat sa gate ng palasyo ngayon, at sumisigaw sila. Anong sinisigawan mo? Interesadong tanong ni King Jin.
Bamulong si Feng Lianro, patayin ang mga rebelde. Tumawa si Haring Jin pagkatapos marinig ito, habang si Su Laikan ay namutla. Noong nasa poder si Emperor An, minsan niyang sinabi na kung gusto mong maging mabuting emperador, kailangan mong makuha ang suporta ng mga tao, at paano naman siya. Ngayon lahat ng tao ay tinatawag siyang rebelde, paano siya, ang emperador, ay makakapagpatuloy. Prinsipe Jin. Ang bagay na ito ay napakahirap. Nag-aalalang sinabi ni Su Laikan, si Jingzi ay hindi kailanman nakipaglaban sa isang hindi handa na labanan. Noong ibinaba niya ang tala kagabi, maaaring inaasahan na niya ang sitwasyong ito. Ngayon ay ganap na nating napukaw ang galit ng publiko. Hindi na natin kailangan si Jingzi para kumilos. Ang laway ng mga tao sa Jingzhou ay maaaring malunod tayo. Ang pangunahing prioridad ngayon ay ang patahimikin sila. Haha. Umiling si King Jin at Ninishan. Lalo siyang nagseselos kay Su Laikan ngayon. Siya ay tumingin sa kanila ng higit at higit pa, at malamig na sinabi, upang paginhawahin. Ano ang ibig sabihin ng mga tao? Sila ay isang grupo lamang ng mga taong walang kabuluhan. Bakit ko sila susubukang payapain? Aba, hindi mo talaga akalain na si Jingzi ay gusto pa ring talunin ang gayong grupo ng mga masuwayin na tao. Ito ba ang hari? Ngunit napakarami sa kanila. Kung papansinin natin sila at makikipagdigma kay Jingzi, titindi nito ang hidwaan sa mga tao. Ba! Dumura si Haring Jin, pagkatapos ay tumayo, ngayon, gusto kong tingnan mong mabuti kung ano ang kaya ng mga karaniwang taong ito. Kaya lumabas si King Jin. Sa labas ng gate ng palasyo, parami ng parami ang nagkukumpulan. Nang mamatay si Emperor An sa labanan, nadama ng mas matalinong mga tao na may mali. Pinangunahan ng Southern Qi ang kanyang mga tropa upang salakayin ang lungsod, at si Emperor An ay nagbabantay lamang sa lungsod. Bakit siya lumabas para makipag-away? Kahit na umalis siya sa lungsod, gagamitin pa rin ni Emperor An ang kanyang imperial na kalisya para personal na masakop. Sa makatuwid, ang pagkamatay ni Emperor An ay puno ng pagdududa. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi nag-isip ng malalim tungkol dito sa oras na iyon. Kung tutuusin, walang mag-iisip na ang prinsipe na si Su Laikan, na dating napakaamo, ay papatayin ng hari at ang kanyang ama at aagawin ang trono. Ngunit ang mga tala na lumilipad sa buong kalangitan kagabi ay nagpaunawa sa lahat ng mga tao sa katotohanan. Ang dahilan kung bakit sila naniwala ay dahil ang mga bagay na nakasulat sa tala ay ganap na naaayon sa katotohanan. Bakit biglang inatake ng Southern Qi ang Jingzhou? At bakit gusto ni Emperor An na manakop ng personal? Ang pinaka-nakapagtataka na bagay ay na kahit na si Emperor An ay nasugatan ni Nanchi sa oras na iyon, malinaw na hindi siya nasugatan hanggang sa kamatayan nang bumalik siya sa lungsod. Gayunpaman, isang gabi lamang pagkatapos bumalik sa palasyo, biglang namatay si Emperor An. Kakaiba talaga ang kamatayang ito. Kahit na ang mga kakaibang bagay ay darating pa. Pagkatapos ay umakyat si Su Laikan sa trono bilang isang bagay ng kurso, ngunit sa halip na mag-utos ng paglaban sa Southern Qi, direkta niyang isinuko si Jiang Ling sa Southern Qi. Ang lahat ng tulad nito ay kapareho ng tala, na nagpapahiwatig na ang lahat ng ito ay pagsasabuatan ni Su Laikan. Sa katunayan, ang mga tao ay higit na nagalit ng kanilang pinatay ang kanilang hari, pinatay ang kanilang ama, at inagaw ang trono. Gayunpaman, pagkatapos na maluklok si Su Laikan, hindi niya inisip ang mga tao at sa halip ay isinuko si Jiang Ling. Kung siya ang naging emperador ng Angwo, paano mamumuhay ang mga tao sa hinaharap? Kaya ang mga tao ay kusang bumuo ng isang grupo at lumabas ng palasyo, nanunumpa na humingi ng paliwanag kay Su Laikan. Bukod dito, mayroong isang pinuno sa mga taong ito, na nagngangalang Chen Guang. Dahil bata pa ang lalaking ito, gumagawa ng mabubuting bagay tuwing weekday, at malakas ang boses, handang makinig sa kanya ang mga tao. Sa oras na ito, sarado ang mga pintuan ng palasyo. Sumigaw si Chen Guang sa likod niya, hindi kami manggugulo, ngunit hindi kami matatakot sa gulo. Kung kitilin nila ang buhay ng aming mga tao, hindi kami sasang-ayon. Oo, hinding-hindi kami magkakasundo. Narito tayo ngayon para sa dalawang bagay. Una, tanungin mo ng personal ang prinsipe kung totoo o hindi ang mga bagay sa tala. Pangalawa, kung totoo ang mga bagay sa tala, dapat isuko ng prinsipe ang kanyang trono. Oo, isuko mo ang kanyang trono. Ang sumisigaw na panukala ni Chen Guang ay naging dahilan upang sumunod ang mga karaniwang tao at sumigaw ng malakas. Ang address ni Chen Guang kay Su Laikan ay hindi na, Your Majesty, gaya ng dati, ngunit pinalitan ng Prince na sapat na upang ipakita ang pagbabago ng kanilang saloobin kay Su Laikan. Sa oras na ito, nagtanong ang isang tao sa karamihan, Brother Chen, kung ang prinsipe ay magbitiw, sino ang dapat magtagumpay? Prinsipe Siang. Prinsipe Siang. Oops. Hindi mo ba nakita ang nakasulat sa note? Si Haring Siang pa rin ang nagtagumpay sa trono. Hindi ba? Ang tala ay nagsabi na si Haring Siang at ang Crown Prince ay nagsasabwatan, at silang dalawa ang nagsabwatan upang patayin ang kanyang kamahalan. Sa pagkakataong ito, nang hindi naghihintay na sumagot si Chen Guang, ang mga karaniwang tao ay nagsimulang magreklamo ng kusang. Naniwala na sila sa laman ng note.
Ang taong nagtanong lang ay tumanggo din at nagpatuloy sa pagtatanong, ang prinsipe ay nagbitiw, at si Prinsipe Siang ay hindi magtagumpay. Kaya't sino ang magtatagumpay pagkatapos silang lahat ay maalis? Hindi ito maaaring si Prinsipe Jin, hindi ba? Siguradong hindi. Siya iyon. Sabay-sabay na sabi ng mga karaniwang tao. Nang hindi ipinadala si Haring Jin sa Jingxi, hindi maganda ang kanyang reputasyon sa Jingzhou, lalo na nang ang asawang ng molestya kay Jing Wenmao ay pinagsasaksak hanggang mamatay ng panganay na anak na babae ng pamilya Jing. At kalaunan ay ipinamahagi sa Jingxi. Nasangkot din ang pamilya Jing dahil dito. Ang pamilya Jing ay ibinaba sa Pangzhou bilang mga opisyal, at sila ay nanirahan sa Pangzhou magpakailanman. Sa tuwing naiisip ito ng mga tao, nakakaawa sila. Gayunpaman, napag-usapan lang nila ito nang maglaon nang makita nila si Jing Zi, isang ina po ng pamilya Jing. Nagagalak. Oo, hindi maaaring siya iyon. Sinabi rin ni Chen Guang, nakasulat sa talanan ng ang prinsipe ay nagbalak na patayin ang kanyang kamahalan, hindi lamang si Haring Siang ang nagmungkahi nito, ngunit si Haring Jin at ang tatlong prinsipe ng Southern Qi ay nasangkot din sa bagay na iyon, kaya tiyak na hindi magaling si King Jin. At dapat malaman ng mga matatanda kung gaano kabuting opisyal si Mr. Jing noong siya ay opisyal sa Jingzhou. Ngunit ito ay dahil ang pamilyang Jing na si King Jining ang humiwalay sa pamilyang Jing, si King Jin ang nakipaghiwalay sa mga mos ni Jing. Si Jing ay napakatalino kaya siya ay dumating sa Jingzhou hakbang-hakbang mula sa Pangzhou at naging presidente ng The Newspaper Agency. Kabanata 1229 na sino ang magiging emperador. Pagkatapos magsalita ni Chen Guang, ang lahat ay tumanggo ng madalas. Gayunpaman, pagkatapos niyang paalalahanan, sa wakas ay naalala ng lahat ang pinakasikat na tao sa Jingzhou noong nakaraang taon. Bukod kay Jing Zi, sino pa ang naroon? Noong ika-15 ng Agosto ng nakaraang taon, pumasok si Jing Zi sa Beijing sa unang pagkakataon at nanalo sa unang pwesto sa Mid-Autumn Poetry Competition. Pinatay din niya si Qi Gulong, ang pinakamahusay na mandirigma ng Southern Qi, sa pagsusulit sa martial arts, natalo ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi, at matinding natalo ang Southern Qi. Nang maglaon, paulit-ulit siyang gumawa ng mga natatanging tagumpay, itinatag ang The Newspaper, at naging presidente ng The Newspaper. Naglathala siya ng maraming sikat na nobela at kwento para sa mga karaniwang tao. Ang mga karaniwang tao ay sumunod kay Jing Zi kung tumanggi silang tanggapin ang sinuman. Kaya nang banggitin ito ni Chen Guang, may nagtanong sa mga karaniwang tao, ano sa palagay mo ang pagiging banal na guro natin ni Pangulong Jing? Sa sandaling lumabas ang panukalang ito, agad na tumahimik ang mga karaniwang tao, dahil masyadong matapang ang panukalang ito. Hindi pa banggitin na si Jing Zi ay naging emperador sa isang hakbang, kahit na pagkalooban siya ng titulong prinsipe, ito ay medyo hindi kapanipaniwala. Pagkatapos ng lahat, mula nang itatag ang Angguo, hindi pa siya nabigyan ng titulo ng isang hari na may ibang apelyido. Hayaan siyang maging emperador ngayon. Baliw talaga. Gayunpaman, iniisip ng ilang tao na hindi ito imposible. Sa katunayan, hindi mahalaga sa kanila kung sino ang emperador, basta ang taong ito ay mabuti sa mga tao. Para naman kay Jing Zi, mula nang maupo siya bilang opisyal, lahat ng kanyang ginawa ay isang mabuting gawa na nakikinabang sa bansa at sa mamamayan. Si Jing Zi ay tumatakbo pa rin sa pagbubukas ng isang sangay ng pahayagan. Hindi malinaw kung narinig niya ang tungkol sa Beijing. Ano ang nangyari sa estado? Sa tingin ko si President Jing ay maaaring maging emperador natin. Oo, iniisip ko rin. Ang unang taong nagmungkahi nito ay ang unang taong sumang-ayon, at iba pa. Sunod-sunod na pag-aproba lang. Sa katunayan, naramdaman din ni Chen Guang na ayon sa teorya, si Jing Zi ay maaaring maging emperador, ngunit batay sa katotohanan, hindi niya kaya. Dahil ang Angguo ay kabilang sa pamilyang Su, kung si Jing Zi ang naging emperador, hindi ba ito nangangahulugan ng pagbabago ng dinastiya? Kaya't umiling si Chen Guang at sinabing, kahit na ang mga bagay sa tala na iyon ay totoo at alam nating lahat, ito ay pinakamahusay na tapusin ang iskandalo na ito dito. Kung hindi, kung ito ay lumaganap, pagtatawanan tayo ng mundo. Sa panahong iyon, mawawala na ang dignidad nating mga taga-Jingzhou. Sa oras na ito, maaari pa ring itaas ni Chen Guang ang usapin sa usapin ng dignidad ng mga taong Jingzhou, na nagpapakita ng pagmamalaki ng mga tao sa kabisera sa paanan ng emperador. Tama ang mga karaniwang tao nang marinig nila ito. Kung wala na, ang mga tao ng Jiangling ay minamaliit ang mga tao ng Jingzhou. Kung nangyari ito, aabutan kaya ni Jiangling ang Jingzhou at magiging pinakamalaking lungsod sa Angguo. Nagpatuloy si Chen Guangze, kaya ang bagay na ito ay kailangang lutisin sa loob ng Jingzhou. At ang bagong emperador ng Angguo ay kailangan pa ring mapili mula sa maharlikang pamilya. Sino pa ba ang mapipili? Hindi mo naman mapipili si Prinsesa Mo Chen, di ba? Lahat medyo ikinalulungkot na hindi maaaring maging emperador si Jing Zi, kaya may nagsabi nito. Ngunit direktang ipinalakpak ni Chen Guang ang kanyang mga kamay, oo, ito ay si Prinsesa Mo Chen. Prinsesa Mo Chen. Paano ito magagawa? Napasigaw ang lahat. Mula nang itatag ang Angguo, hindi kailanman nagkaroon ng babaeng emperador, hindi banggitin ang Angguo,
at napakakaunting iba pang mga bansa maliban, syempre, Yayou Kingdom, dahil sila ay orihinal na bansa ng mga batang babae. Ngumiti si Chen Guang at sinabing, bakit hindi ito posible? Ang katalinuhan ni Prinsesa Mo Chen ay kitang-kita sa lahat, at siya ay may dugong maharlika. Ang pinakamahalaga ay ang Prinsesa Mo Chen ay may mabait na puso. Kung siya ang magiging emperador, hindi siya magiging iba sa ating mga karaniwang tao. Pero, si Prinsesa Mo Chen ay isang babae. Ano ang problema sa mga babae? Sino ang nagsasaad na ang mga babae ay hindi maaaring maging emperador? May mga reyna pa rin ang Yayou Kingdom, hindi ba't ganoon din sa iba? Sa oras na ito, sinabi ng isang babae sa karamihan ng tao na hindi nasisiyahan. Oo, hayaan si Prinsesa Mo Chen na maging reyna natin. Naghiyawan at naghiyawan ang mga babae sa karamihan. Idiniin ni Chen Guang ang kanyang kamay para senyales na tumahimik ang lahat, at pagkatapos ay sinabing, sa totoo lang, iniisip ko rin na ang paghalili ni Prinsesa Mo Chen ang pinakamagandang pagpipilian sa ngayon. At maaaring narinig mo na si Prinsesa Mo Chen at ang relasyon ni Pangulong Jing. Karaniwang mahilig magchismis ang mga tao. Maraming mga anekdota tungkol sa mga kakaibang tao na umiikot sa Jingzhou, at ang hindi maliwanag na relasyon ni Jingzi at Su Mo Chen ay naiulat din ng mga tao ng Jingzhou. Pinag-usapan nila ito ng may labis na sigasig, at lahat ay sumang-ayon na ang dalawang lalaki ay isang perpektong tugma para sa kanilang mga talento at hitsura. Nang makitang tumatango ang lahat, nakangiting sinabi ni Chen Guang, kaya, kung magtagumpay si Prinsesa Mo Chen sa trono, tiyak na magiging mabuting katulong niya si Pangulong Jing na tumutulong sa kanyang kamahalan Mo Chen na gumawa ng isang mahusay na trabaho. At saka, kay Pangulong Jing at Mo Chen magiging pareho ang katalinuhan ng prinsesa kapag nagkaanak sila. Kapag nagtagumpay ang susunod na prinsipe, si An Guo pa rin. Okay, hayaang magtagumpay si Prinsesa Mo Chen. Ang panukalang ito ay tinanggap kaagad. Sa suporta ng lahat, sumigaw sila ng malakas, at malakas na naman ang tunog. Nang sumugod si Haring Jin, Su Laikan, Su Limin at iba pa sa pader ng palasyo, nagkataon na narinig nila ang usapan ng mga tao sa labas ng palasyo. Tumigil si King Jin at nag-isip ng malalim, iniisip kung ano ang binabalak niya. Para naman kay Su Laikan, hindi siya nagalit o nalungkot dahil sa matinding pagtutol ng mga tao sa kanya. Sa kabaligtaran, siya ay labis na nasiyahan, at nadama niya na, ang isang taong malapit ng mamatay ay dapat magsalita ng may kabaitan. Kung tutusin, wala na siyang pagkakataon ngayon. Mabuti kung magtatagumpay ang kanyang nakababatang kapatid na si Su Mo Chen, at maaari itong ituring na pagpapatuloy ng bloodline ng kanilang pamilya. Ang pinakamahalagang bagay ay sa relasyon ni Jingzi at Su Mo Chen, relasyon, hahayaan mo ba siya? Si Su Laikan ay nagpapantasya doon. Sa oras na ito, si Prinsipe Jin, na saglit na natahimik, ay nagsalita, Emperor Nephew, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin sa sitwasyong ito? Ano ang dapat kong gawin? Saglit na natigilan si Su Laikan, pinapagalitan pa rin si Haring Jin sa kanyang puso, iniisip kung ano ang gagawin, hindi mo pa ba naisip? Sinasabi mo ba na ang mga karaniwang tao na ito ay isang grupo ng mga rebel? Di ba sabi mo ipapakita mo sa akin ang mga pamamaraan mo? Ano ang itatanong mo sa akin ngayon? Ngunit umiling siya at sinabing, Tito, ang kasalukuyang sitwasyon. Parang medyo nakakalito. Napakaraming tao. Kung hindi sila maaliw ng mabuti, maaaring magulo sila. Haha. 2 beses ngumisi si King Jin. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat din sa Su Laikan, kaya medyo nakakatakot ang hitsura ni Su Laikan. Sa oras na ito, sinabi ni Haring Jin, huhulihin muna ang magnanakaw, hulihin muna ang hari, at ang dahilan kung bakit ang mga karaniwang tao ay maaaring magsama-sama ay dahil sa sulsol ng taong ito. Sa oras na ito, humakbang si Feng Lianro at ipinakilala sa kanila, kamahalan, nagpadala lang ako ng isang tao upang magtanong. Ang pinuno ay tinatawag na Chen Guang. Nagnenegosyo din siya sa kalye tuwing karaniwang araw. Dahil bata pa siya, mabubuti, at matuwid, mayroon siyang magandang reputasyon sa mga tao sa Jingzhou City. Siya nga ang nanguna sa pangyayaring ito. Tumango si Su Laikan matapos itong marinig, at malamig na tiningnan ni Haring Jin si Feng Lianro, lalo na ang kanyang, kamahalan, na naramdaman ni Haring Jin na partikular na malupit. Hindi ba niya narinig? Tinawag na pamangkin ni Emperor Su Laikan. Pinipilit ba niya ang sarili niya? Kabanata 12:30, abangan silang lahat. Tumingin sa likod si King Jin, na may naiisip na plano. Itinuro niya si Chen Guang at sinabing, ang taong ito ay hindi maaaring panatilihin. Siya ay isang karaniwang tao, at siya ay naglakas loob na ituro ang mga daliri sa iyo at sa akin. Ito ay nililinlang ang emperador. At kung siya ay pinanatili, siya ay patuloy na hikayatin ang ibang mga tao at ipadama ang mga karaniwang tao na hindi patas. Paano natin magdudulot ng kapayapaan sa mundo kung hindi pantay ang mga tao? Tumango si Su Laikan at sinabing, iyan ang sinabi ng emperador, ngunit ngayong nahihigitan na sila, wala na tayong magagawa sa kanya. Haha. Muling ngumisi si King Jin, saka sinabi sa malalim na boses. Sabi, maraming tao. Samantalahin na lang na marami sila, habang nandito silang lahat, tingnan nila sa sarili nilang mga mata kung paano namatay si Chen Guang.
Natigilan sandali si Sulaikan, at naisip niya, matapang ka talaga. Ngunit sinabi pa rin niya, Uncle Emperor. Hindi ba ito masyadong ligtas? Kung papatayin natin siya sa harap ng mga tao, mag-uudyok ba ito ng galit sa publiko? Haha, ang mga gumagawa ng malalaking bagay, bakit kailangan nilang manatili sa maliliit na detalye? Ipinagpatuloy ni Haring Jin ang SED, at ang hakbang na ito ay tinatawag na pagpatay ng mga manok para takutin ang mga unggoy. Ang mga karaniwang tao na ito ay orihinal na gumagalan na mga sundalong walang gulugod. Ngayon sa pangunguna sa kanila ni Chen Guang, nang ahas silang magtipon. Kapag namatay si Chen Guang, sila ay mangangalat na parang mga ibon at hayop. Walang sinabi si Sulaikan, na parabang tinitimbang niya ang mga kalamangan at kahinaan. Nang makita ito, patuloy na nagalit si Haring Jin, ikaw pa rin ang emperador ngayon, at siya, isang karaniwang tao, ay naglakas loob na palibutan ang palasyo at sampain. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi kanya sineseryoso. Gusto mo pa bang panatilihin ang gayong tao? Dumilim din ang mukha ni Sulaikan. Bagamat alam niyang hindi siya maaaring maging emperador ng mahabang panahon, masama pa rin ang loob niya na kahit isang karaniwang tao ay minamaliit siya. Sige, patayin mo siya. Kahit na hindi ako maging emperador sa hinaharap, hahayaan kitang mamatay. Ang inis na mga mata ni Sulaikan ay namula. Nagutos si King Jin, tapos may nagdala ng bow and arrow. Inabot ito ni Haring Jin sa kanya at sinabing, kung gayon, patayin mo siya. Si Sulaikan ay hindi umabot para kunin ito, ngunit medyo nahihiya na sinabi, Tito, hindi ako marunong lumaban. Bagamat natuto din ako ng archery, ngunit iyon ay noong bata pa lang ako. Kung direkta akong bumaril, natatakot akong hindi ko siya matamaan. Bilang isang prinsipe, karaniwan na ang pangangaso kasama ang kanyang ama mula pa noong bata pa siya. Kahit hindi siya marunong sa martial arts, hindi niya kayang gawin ang mga bagay tulad ng horseback riding at archery. Napakasimple pa rin ito para sa prinsipe, ngunit iba ang Sulaikan. Hindi niya gusto ang mga magaspang na bagay mula noong siya ay bata pa. Bata pa lang siya ay nakaharap niya na. Ilang taon na siyang walang pana, kaya medyo natakot siya. Saglit na natigilan si Haring Jin, at pagkatapos ay sinumpa niya ang basura sa kanyang puso, at pagkatapos ay nagsabi, sa pamamagitan lamang ng pagpapalim sa mga tao na pinatay mo ang taong ito maaari mong maitatag ang iyong prestihiyo. Ngunit dahil hindi ka makakabaril, tutulungan kita. Ngunit, pagkatapos mong pumatay ng isang tao, kunin mo lang ang busog at hayaan silang isipin na ikaw ang pumatay sa kanya. Okay. Direktang sumang-ayon si Sulaikan, iniisip pa rin na may mga merito pa rin si Haring Jin. Whoosh! Si Chen Guangzheng sa labas ng palasyo ay nakikipag-usap sa mga tao, ganap na hindi alam ang mga desisyon ng mga tao sa pader ng palasyo. Nang tumagos ang palaso sa langit, naramdaman ni Chen Guang ang lamig sa kanyang likod, at bago siya makatalikod, hindi na siya babalik sa dati. Isang matalim na mahabang palaso ang direktang tumusok sa kanyang dibdib. Agad na pinatay si Chen Guang, at nagkagulo ang mga tao. Kung tutusin, lahat sila ay ordinaryong tao. Kailan pa sila nakakita ng eksena ng pagpatay? Sa dingding ng palasyo, iniabot na ni Haring Jin ang busog kay Sulaikan. Nang makita niyang ang mga tao sa ilalim ng pader ng palasyo ay parang isang bunten ng maluwag na buhangin, tulad ng sinabi ni Haring Jin, sobrang komportable siya. Nagtipon si Chen Guang ng maraming tao upang manggulo. Kung ang mga sumusunod na nagkasala ay nagkasala, ako mismo ang gagawa ng aksyon. Si Chen Guang ay karapat-dapat na mamatay. Sigaw ni Sulaikan sa dingding. Nang sumigaw siya, tumangala ang mga karaniwang tao at nakita si Sulaikan na may hawak na mahabang busog. Kasabay ng sinabi niya, kung hindi siya ang pumatay kay Chen Guang, sino pa kaya ang nandoon? Awayin natin siya. Maghiganti Kuya Chen. Lumaban ka. Maghiganti Kuya Chen. Hindi ko alam kung sino ang nanguna sa pagsigaw. Ang mga karaniwang tao na nawalan lang ng gulugod at nagkagulo ay biglang tila nababaliw. Sa halip na umatras, nagtipon sila pasulong at nagsimulang bumangga sa pintuan ng palasyo. Ang pintuan ng palasyo ay gumawa ng bang-bang na tunog, at si Sulaikan at ang iba pa na nakatayo sa dingding ng palasyo ay naramdaman pa nga na nanginginig ang dingding ng palasyo. Ang mga karaniwang tao ay talagang tulad ng mga duckweed na walang ugat, ngunit kapag sila ay nagalit, hindi mabilang na galit ang nag-iipon at maaari ring magsimula ng apoy sa parang. Oo naman, natakot muna si Sulaikan. Uncle Emperor, ano ang dapat kong gawin? Akala niya pagkatapos patayin si Chen Guang, titigil na ang mga taong ito, ngunit hindi niya alam na nababaliw na pala ang mga taong ito. Sobrang nakakatakot. Isang panunuya ang sumilay sa gilid ng labi ni Haring Jin, at pagkatapos ay sumigaw siya, halika dali, hulihin mo siya. Dahil si Haring Jin ay isang practitioner, ang kanyang boses ay hindi lamang batay sa kanyang boses, ngunit nagdulot din ng panloob na lakas, kaya ang mga karaniwang tao ay narinig nila ito ng malinaw, kaya tumigil sila at tumangala. Pagkatapos ay nakita niya ang dalawang gwardya na hinahawakan si Sulaikan pababa. Tito Emperor, ikaw, anong ginagawa mo? Si Sulaikan ay nalilito at nagalit, at malabo niyang naramdaman ang isang pahiwatig ng pagsasabuatan. Hindi siya pinansin ng hari ng Jin, ngunit sumigaw sa labas ng palasyo,
ang tinaguriang prinsipe na lumalabag sa batas ay may kasalanan tulad ng karaniwang mga tao. Bilang hari ng isang bansa, pumapatay siya ng mga tao ng kusa. Dahil ang hari ng Jin ay tiyuhin ni Sulaikan, at kinakatawan niya ang dating emperador at ang mga ninuno, halatang-halata na siya ang nakatatanda ni Sulaikan, ang unfilial son na ito. Angkop din ang pagbulyaw. Ang mga karaniwang tao ay tumangala at nakita na si Sulaikan ay talagang nasa sakit na hawak ng dalawang gwardya. Medyo gamaan ang pakiramdam nila, ngunit kaagad nilang sinabi, pinatay ni Sulaikan ang kanyang hari at ang kanyang ama, inagaw ang trono, at ngayon ay pinapatay niya ang mga inosenteng tao ng walang habas. Hindi nakakaawa ang mamatay. Ngunit ikaw kami ay nasa parehong grupo kasama niya, at hindi ba't ikaw ang nagsabuatan upang patayin ang yumaong emperador? Hindi nagalit si Haring Jin pagkatapos marinig ito, at seryosong nagpaliwanag, ito ay mali. Nang matanggap ko ang sulat ni Sulaikan, ako rin ay natakot sa kanyang mga iniisip, ngunit paano ako maglakas loob na gawin ang ganitong uri ng bagay tulad ng pagpapakamatay at pagpatay sa aking ama? Hindi lamang ako hindi naglakas loob na gawin ito, ngunit hindi ko rin siya papayagang gawin iyon. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si King Jin, ito ay walang iba kundi ang kanyang ginawa sa nakaraan. Gusto niyang pigilan si Sulaikan, ngunit sa kasamaang palad ay huli na siya. Kumilos si Sulaikan matapos siyang magsulat ng isang liham, at si Emperor An ay patay na, kaya ang hari ng Jin ay maaari lamang magpanggap na nakikipagsabuatan kay Sulaikan, ngunit sa katunayan siya ay nagdala ng isang hukbo sa Jingzhou. Para makapaghiganti kay Emperor An, ibagsak si Sulaikan. Ngayong nakikita na talaga na marahas at hindi mahuhulaan si Sulaikan, hindi na nagtago si Haring Jin at dumiretso para arestuhin ang mga tao. Pagkatapos magsalita, muling sumigaw si Haring Jin, halika rito, hulihin si Sulimin ng sama-sama. Nagtutulungan ang magkapatid. Pagkatapos silang tanungin ng hari, sabay silang papatayin. Nakatayo ako sa gilid at nanunood. Si Sulimin, na gumaganap ng papel, ay biglang sinugod ni Haring Jin, at siya ay nasa estado pa rin ng pagkalito. Gatlang M. End of this chapter. For more updates, click on the notification bell.